Kung 40 ka na ngayon, kaedad mo ang people power na hinangaan ng mundo. So, meron bang magandang nangyari mula noon? Para sa akin, ang maganda lang doon dahil libre kain, ang daming pagkain talaga, yun lang ang maganda. So ano yun? May kabutihan bang nangyari dahil doon? Sa tingin mo? I think meron naman po. May change naman po na nangyari during that time. Kasi nga yung history nung sa may Marcos administration, it's more on violence. That it is confirmed Mr. Marcos has left this country. May mga nagsasabi pa rin na milagro ang naganap sa EDSA. Ngunit sa totoo lang, ang people power ay bunga ng mahabang panahon ng pagkilos at pakikibaka. At ito'y nagkaroon ng mitya noong August 21, 1983. So Howie, dito ang property line. Mula dito hanggang doon, hanggang dyan. Dito nagsisimula ang Ito UP pa rin. UP yan. 1.4 hectares to. Ang laki. Si Chuck Crisanto, ang Executive Director ng Human Rights Violations Victims Memorial Commission, na naatasang gumawa ng isang martial law museum na binansagan ding Freedom Memorial Museum. This is another of my storage. Masasabing tagapangalaga ng kasaysayan at alaala noong panahon ng martial law, si Chuck at ang kanyang ahensya. Bukod sa mga dokumento, may isa siyang pinaka-iniingatan. I didn't want to say where this was because I was still afraid of what may happen to this artifact. The Absecon van is an aviation security van. It's ironic that the most famous occupant would be a dead person. And that is Ninoy. Kasi may litrato talaga na sinasakay si Ninoy dito. Oo. So talagang dito siya inakyat. Totoo yun. Ang pagkamatay ni Ninoy noong August 21, 1983 ang yumanig sa buong bansa, nagbukas ng galit at hinanakit na matagal nang naipon laban sa mapang-abusong rehimen ng diktadorang Marcos. Nakatakda sana itong i-display sa ipinaplanong museo para sa martial law victims. Bakit importante magkaroon ng museum? Dapat may memorya ang taong bayan para hindi maulit. Ngunit nakita natin itong mga huling mga taon, may naulit na maraming patayan. Maraming patayan muli. It should be a Human Rights Violations Victims Memorial Commission for all the excesses of all Philippine presidents. Doon ko gusto pumunta. At meron tayong binibigay sa mga mambabatas na baka maaring palawakin natin dahil marami naman lugar dito. At gallery para makita ng taong bayan na walang tinatago ang Estado. Dito sa loob ng University of the Philippines Diliman Campus, dapat itatayo ang sinasabing Freedom Memorial Museum. Pero hanggang ngayon, nakabinbin pa rin ang proyekto dahil 3 opisina ng universidad ang kailangang ilipat para maitayo ang museo. Dito ako nababahala dahil 8 buwan na lang ako at tatama na ako ng 65. Retirado na ako. Ito, museo, hindi ko na makikitang na itatayo. Kailangan ang susunod sa akin o ang susunod na Pilipino, dapat may pagnanasa sila na itayo to. Kung magawa nga itong museo, no? Anong magiging benepisyo nito? It may be a more public apology for the excesses of his father. And it can unleash positive energy. It can heal our country dahil the excesses of the past have been accepted and now there is restitution.
Habang wala pa ang museo, may isang lugar na nagsisilbing ngayong alaala ng panahon ng martial law. Ang bantayog ng mga bayani. Narito ang mga muka na nasa likod ng tagumpay ng EDSA. Ano kaya ang nagpasiklab ng damdamin nila? Na kailangan nilang ibuwis ang lahat.